All I am
is the Lamb. You are holy. We worship you. We absorb your holy presence. The energy of the Holy Spirit. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Yes. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Shukataya lalabakataya. Shialeleboya labababa yetelukotaya laya. Father, we thank you for your presence this morning. Thank you for the angels joining us in worship. Thank you for the glory of your presence that continue to bring strength and growth in our spirit. Patuloy ka, Panginoon, na maluwalhati sa aming mga pusong isipan at buhay. Hallelujah. Continue to edify your people. Continue to equip us in your kingdom. Continue to lead us by your Spirit. Patuloy ka nga mataas sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So that's what breakthrough all about, no? Kumbaga, iniaalis ka doon sa nakasanayan mo na, doon sa alam mo na, at nilalagay ka ng Panginoon doon sa hindi mo kaya, at hindi mo alam kung ano yung dapat gawin. Yung pala yung breakthrough. Kaya, sa susunod na breakthrough dito sa Luzon, sumali na tayong lahat. Buong church na lang, Dad. Wala mo nang 3 days. Kailangan 3 days. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. And I know na marami pang ginawa ang Panginoon at ginagawa ang Panginoon sa bawat sa atin. Amen? Hallelujah. Hindi nauubusan ng Panginoon. Hindi siya nagkukulang. Hindi siya nagbabago kailanman. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray. Thank you, Father God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, O Diyos, sa patuloy mo pong pagkilos. Hallelujah, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for the opportunity, O God. Hallelujah, na patuloy mo po kaming ginagamit. Patuloy mo po kami, Lord God, pinaparanas ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa bawat pamilya na narito, Panginoon. And even, Lord, for today, O God, let your word, Panginoon, patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. Let your voice, Father God, hallelujah, be dominant in this place, oh God, this day, Lord. Ikaw ang marinig, Panginoon. Lord, yung salita mo, oh Diyos, ang patuloy na maitanim sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. To you all be the glory, oh God, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palagpakan po natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabi ko nga kanina, okay lang. Gusto ko nga yun eh. No? Kahit konti lang yung... Kasi mas maganda na dinadakila natin ng Panginoon. Ibalik natin sa Kanya ang papuri, pasasalamat, at yung ginawa niya all throughout the week, all throughout the month. At kung... Alam ko meron pang iba, pero nalimitahan na kayo sa oras. No? At gusto niya talagang magsalita pa ako dito. The joke lang. Hallelujah. Thank you, Lord. So, our theme for this month is
Saan ba ako? Ikaw na nga, be. Saan ba ako bibindap? Dito? Dito? Doon? Hallelujah. Yan. Heroes of faith. No? So, yung pananampalataya, sabi nga doon sa Hebrews, no? Faith is a substance of things we hope for and the evidence of things we do not see. Mga hindi natin nakikita. O, di ba? Naglalakad ako ngayon, pati kayo maantok. Buti na lang walang nakaharang sa gitna. O, sundan nyo ako. Kasi, kita ko, na masyado na kayo napuspos kanina eh. Madami na kayong na-receive, na-encourage kayo dun sa mga testimony ng mga tao, di ba? Ng mga tao. Ng mga heroes. Hallelujah. Mga panibagong generation, modern heroes of faith. Hallelujah. So, parang ang sarap, no? Ang sarap pakinggan at sarap bulay-bulay na tayo ay tawagin na modern heroes of faith. No? Parang ayaw nilang maniwala that they are the heroes of faith. Hallelujah. Minsan, ako, sige, mag-testimony na rin ako, no? Marami pa namang oras, may pagkain naman tayo dyan. Kayo, wow, kala may baon, wala pala akong baon ngayon. Ngayon kayo walang baon dahil nakaluto. Ayan, no? Ako kasi dahil, di ba, ako ay nagtatrabaho, wala pala akong trabaho, naging ina na ngayon, bata pa. Tapos, natutuwa ako personally, natutuwa ako na merong taong lalapit na, hindi naman dahil ipopost ko yung sarili ko, kundi ipopost ko yung kadakilaan ng Panginoon. No? Na may lalapit sa'yo na, sis, kasi di ba sumasayaw na po ako ulit? Yes, no? Sumasayaw. Sampo. No? Hallelujah. Nakakatuwa na pakinggan sa tenga. Siyempre, hindi kayo nakikinig eh. Hindi naman. No, na merong magsabi na, sis, nabibless ako sa'yo. Kasi, even na ikaw ay ina na, ikaw ay may anak na, nagagawa mo pa rin bumalik sa pagsuserve sa Panginoon. Na parang ako noon, ay ako din iiyak po. Inumpisahan nyo. Kasi nung time na kinukulitan nila ako, ate, schedule na, sayaw na ulit. Hindi, wait lang, wag muna. Wait lang muna. Parang hindi ko pa kaya, parang baka bububo ka pa yung tahi ko, parang ganun pa. Pero nung time na merong, na nagsabi sa akin doon, meron din palang nai-encourage doon sa buhay ko. Sa pamamagitan ng pagsayaw ko sa Panginoon, meron palang nai-encourage. Kaya huwag nating maliitin yung sarili natin. Akala natin, Sunday lang naman din yan, nandyan. Hindi naman nila ako napapansin. Baka tuloy yung mga tao ngayon, sabi, baka sa akin, wala namang magsasabi, wala man lang nag-i-encourage, wala man lang, sis, nabibless ako sa'yo. Hallelujah. Meron man o wala, nakikita ng Panginoon kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung ipinaglalaban mo, kung ano yung pinagdadaanan mo at ikaw ay nagtatagumpay. Alam na alam ng Lord yun. Yun yung pinaka-sure. Hallelujah. One thing for sure, na hindi man alam ng ibang mga tao kasama natin dito na meron kang pinagdadaanan, pero ikaw ay lumalaban, ikaw ay tumatayo, ikaw ay nagpapatuloy, no? Si Lord alam yun. Si Lord nakikita yun. Hallelujah. Kaya, pwede nyo pa rin naman kung sabihan yung katabi nyo. Sabi nga po sa katabi nyo, I'm blessed in your life. Hallelujah. Totoo ba? Nabibless po ba kayo talaga dyan sa katabi nyo? Nabibless ako sa buhay mo. Hallelujah. Nabibless po ba tayo? Kamauyan na. Hallelujah. No, it's masarap pakinggan, masarap muni-munihin. Diba? Na merong mga tao din palang nabibless, na i-encourage sa buhay mo. So, let's encourage one another. Let's continue to encourage one another.
Hallelujah. Be a modern, sabi nga, heroes of faith. No? Na kahit na ano pang sitwasyon na pinagdadaanan natin yung challenges na sa pamilya, no? Alam ko may mga kanya-kanya tayong challenges sa bawat pamilya. Maaaring yung challenges ko ngayon hindi kasing bigat ng challenge na hinaharap mo. O meron namang mas mabigat yung sayo kaysa sa ka-sister mo o sa ka-brother mo o doon sa kapatid mo. Hindi man natin alam kung gaano kabigat yung weight ng challenges na yun. But I know that the Lord is with us. Amen. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. That He is true to His word. Kaya nga, sabi ni Ate Kat kanina, Ate Rio kanina, pagkatiwalaan mo kasi yung sinabi ng Lord sa'yo. Diba? Pagkatiwalaan natin yung word ng Panginoon. No, huwag tayong magdo-double mind. Huwag tayong Bisaya, ako. Hallelujah. Sabi dyan, James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Amen. Ang pananampalataya daw, kung hindi mo daw sasamahan o lalakipan ng gawa, it is dead. It is useless. Amen. Hallelujah. Kung meron kang pananampalataya, kung walang gawa yan, wala din. No? Magpapagod at magpapagod ka lang. Kasi hindi mo ginagalawan. Hindi mo ibinibigay sa Panginoon. Hallelujah. Faith in action. So makikita natin yan sa Hebrews 11, no? Doon nakalagay ang mga pag-aaralan natin yung 3 lang. Nagbigay na si Ate Gay ng 3 nung nakaraan. Ngayon 3 lang din uli. Kasi baka aabot tayo ng alas 5. Tsaka OA. No? Itong mga taong to na pinili ko na ma-share din dito, no? They are the people na ginamit talaga ng Panginoon at inilaban talaga nila yung sarili nila, yung buhay nila sa Panginoon. No, inilagak talaga nila ang buhay nila sa Panginoon. Mahirap yung mga pinagdaanan nilang sitwasyon, pero they walk in the Lord. They fight with the Lord. So, ganun din pala dapat tayo. Nung makita natin, I pray na itong mga taong to ay maging inspiration natin. No, maging inspirasyon natin sila. Hindi lang yung katabi mo yung maging inspirasyon mo na sa paglaban sa buhay, kundi itong mga man of God na ito ay makita natin yung mga buhay nila at maging inspiration natin ito sa pagtuloy nating paglakad sa buhay na ito. Hallelujah. So number 1, sa ibang version ng James 2:17. So you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Hallelujah. Yan. Unang-una, sabi dyan sa Hebrews 11 verse 4, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. So una natin pag-aaralan ay ang buhay ni Abel. Si Abel. Yan. Abel found favor in God's eyes. Amen. Siya yung unang shepherd. Siya yung, sabi pa nga dun sa ibang version, siya daw yung unang martyr. No? At siya yung nag-offer sa Panginoon ng best na offering. Amen. Siya si Abel ang nag-offer kay Lord nang hindi pipitsugin, hindi. Kasi di ba si Cain ay ang kanyang kapatid. Ang in-offer ni Cain ay gulay. No, product of his crops. Si Abel, ang in-offer niya kay Lord ay yung firstborn, yung best, yung may kalakip na dugo. Di ba? Kapag kasi may kalakip na ng dugo, no?
medyo mahirap ng ano yun, i-offer yun sa Panginoon eh. Medyo mahirap ng bitawan yun eh. Pero what Abel did is that he offered it to the Lord. No? At nung in-offer niya sa Panginoon ito, in-offer niya, na-blessed siya. Bakit? Kasi natuwa ang Panginoon dun sa offering niya na yun. No? So may mga, sino yung may mga firstborn dyan, offer niya na kay Lord yan. Dun sa mga wala pa, alalahanin niyo, kailangan niyo i-offer sa Panginoon yan. So, hallelujah. So, Abel. Sabi doon, Abel was the second son of Adam and Eve. He was the first martyr in the Bible and also the first shepherd. So, magaling itong mga ngaso na ito. Mga ngaso. Next. Very little is known about Abel except that he found favor in God's eyes by offering him a pleasing sacrifice. As a result, Abel was murdered by his older brother Cain, whose sacrifice did not please God. Dahil ito naman si Cain, dahil kulang sa pansin, kulang, no? Dahil nagselos naman siya kay Abel, ang ginawa niya kay Abel is pinatay niya si Abel. Pero ang ginawa ni Abel, he offered as yung in-offer niya sa Panginoon is the best. In-offer niya kay Lord yung pinaka-the best na meron siya. Hallelujah. Amen. So, sa generation pala natin ngayon, kailangan pala natin i-offer sa Panginoon what is best for us. At ibigay natin ito kay Lord. Amen. Hallelujah. Once na ibinigay mo sa Panginoon, i-offer mo kay Lord, wala kang maititira sa sarili mo. I-offer mo sa Panginoon. He will be pleased in us. Diba gusto natin yun na nami-please ang Lord sa atin? Tama? Minsan nga gusto nga natin yung mga tao na sa paligid natin nami-please sa atin eh. How much more pa kaya si Lord, diba? Once na na-please ang Panginoon sa'yo, ang dami niyang pwedeng ibigay sa'yo, hindi mo kayang hawakan, hindi mo kayang arukin, hindi mo kayang i-bear. Tama? Bakit? Kasi napi-please ang Panginoon sa'yo. Hallelujah. Number 1, offer to God the best portion. As a mother, no? As a mother, what is your best portion? Offer it to the Lord. No, sa pag-aalaga mo sa iyong mga anak, sa gawaing bahay, kahit sabihin mong naglalaba ka, naglilinis ka, nagluluto ka, that is your best portion, then offer it to the Lord. No? Ibigay mo sa Panginoon. Bakit? Kasi malulugod ang Panginoon sa iyo. Hindi yung mga pagbubunga nga natin yung i-offer natin sa Panginoon. No? Ang i-offer natin sa Panginoon ay papuri. No? Hindi yung mga bagay na pagrereklamo. No? Bakit? Kasi yung mga nanay kasi daw talagang nagsasalita na lang, hindi na lang nagbubunga nga. No? As a father, give your best portion sa pagtatrabaho man o sa pagbibigay ng, kumbaga, bilang isang responsible father, give your best portion to the Lord. Una sa Panginoon. Then it will flow out to your family. No? Nagtatrabaho ka, dahil alam mo, ito ay nalulugod ang Panginoon sa pagtatrabaho. Di ba? Doon sa opisina nyo o doon sa kung saan man kayo dalhin ng Panginoon bilang mga tatay, sa kalsada man, sa mga nagdadrive, no? Sa mga nagtitinda man, sa lahat ng ginagawa mo, if you are giving it to the Lord, you are giving your best portion to the Lord, He will be pleased in you. Amen. Amen. Gusto natin yun, di ba? Na napi-please natin ng Panginoon. Hallelujah. Ayaw natin na nakasimangot ang Lord sa buhay natin. No? Kasi kapag hindi nalulugod ang Panginoon sa buhay natin, ano mangyayari sa atin? Diba? Pamilya natin maaapektuhan. No? Sa umaga pa lang, yan nakakatuwa no, sa War Department kasi ang aaga nila mag-send ng ano. Tapos karamihan doon, mga tatay, alas 4, magigising ka. May nagme-message, baka importante, titignan mo, ay, sa War Department. 4 a.m. Mga tatay, yung mga nagtatangs, mga nagde-devotion. Hallelujah. So, as you're doing that, no,
give your best portion and then give it to the Lord wholeheartedly. Hindi nasasayang yung pagpapagal ng mga tatay. Amen? Hindi rin naman nasasayang pagpapagal ng mga nanay. Paano naman kaya yung mga kabataan? Hallelujah. Mga nagpasa ba kayo? Hallelujah. Yun lang. Baka pabawas ng pabawas, ha? Hallelujah. Yung mga nagmo-monitor lang yung mga nakakaalam. No? Pero, habang ginagawa natin yung mga bagay na yun, na nalulugod ang Panginoon. Nalulugod ang Panginoon sa iyong panalangin, then pray. Nalulugod ang Panginoon sa iyong pagsunod, then obey. Nalulugod ang Panginoon sa iyong ginagawa sa pagtatrabaho mo para sa pamilya, then do it to the Lord. Do it heartily unto the Lord. Sabi nga ng word ng Panginoon. No? Hallelujah. Mga kabataan, kung best portion ang pagsunod sa magulang, give it. Bigay mo, todo mo. Hallelujah. Kasi, sabi nga nila, kung ano ka daw noong bata ka, yun din daw yung aanihin mo. Sabi ng mga matatanda na kasabihan, ganyan. So, sabi ko, Lord, nakikinita ko ba? Wait lang. Ano bang magiging future nito? Makikinita ko ba yung sarili ko dito? Hallelujah. No, so ngayon pa lang, mga anak, magtanim na tayo ng best portion ng pagsunod sa ating mga magulang. Actually, kung tayo ay sumusunod sa Panginoon wholeheartedly, hindi na mahirap sumunod sa magulang. Diba? Kung naibibigay natin yung best portion natin bilang anak sa pamilya, sa Panginoon, hindi na yan mahirap pagdating sa pamilya. It will flow out. Amen? Yung offering natin sa Panginoon, makikita niya yan. Yung little action natin na service sa Panginoon, nakikita ng Lord yan. No, yung pagpunta sa church every Sunday, every prayer meeting, no, yung minsan naglalakad ka na kasi wala kang pamasahe. No, maka-attend ka lang ng prayer meeting, maka-attend ka lang ng cluster, nakikita ng Lord yan. Bakit? Kasi alam ng Lord, that is your best portion of your offering. Hallelujah. No, nakikita ng Panginoon kung ano yung paghihirap. No? At kahit yung mga kasiyahan, nakikita din ng Lord yun. No? Nakikita din ng Lord yung mga iyak mo. Kahit na nasa bus ka. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Evelyn na nasa bus daw siya, hindi daw mapigilan tumulo yung luha niya. Meron din akong ganung portion ng buhay ko eh. Tapos biglang sabi nung kanta, oh, turn around. Sabi ganun, papunta ako nung, wordly, papunta ako nung gagala ako. Kasi parang daming ginagawa, daming gusto eh. Gusto kong gumala, alis ako. Tapos sabi dun sa kanta, turn around. Turn around. At hindi mo mapipigilan talaga yung iyak kasi alam mong kinakausap ka ng Panginoon. Alam mo na may pinapaalala sa iyo ang Panginoon. Gusto ng Lord, mag-turn around ka, lumapit ka sa Panginoon. Hindi mo kaya, anak. Hallelujah, andito ako. Ito, shoulder ko, halika dito. Amen. Hindi mo kaya, anak. Sige, iiyak mo lang yan. Walang masamang umiyak. No? Kahit magnawa ka pa dyan. Pero wag naman palaging nandyan ka lang. Oh, iyak ako dito. Dito na ako. No? Huwag tayo manitili doon. Diba? Kaya nga, tayo ay tinuturo ang mag-breakthrough. Para maalis tayo doon sa mga bagay na ito yung kaya ko. Ito yung alam ko. Ito yun. Inaalis ka doon. Gusto ng Lord yung doon sa bagay, doon sa another level na fully trust ka sa Kanya. Kaya sabi natin Jovi kanina, diba? Kung kailan ako nag-iinit, tsaka naman ako nakakaranas ng mga sitwasyon, mas lalong binibigyan kami ng problema, mas lalo kaming nakakaranas ng ito. Bakit? Kasi nakatungtong na siya sa another level of faith. Amen? Kasi meron siya natungtungan na panibagong level. Na, sabi nga, diba, new level, new devil. No? Kaya,
Okay lang yan natin, Joby. No? Hallelujah. Magdiwang ka. Huwag magdiwang ka. Bakit? Kasi alam mo that you are in the right path. At alam mo na doon sa path na yon, hindi ka iiwan ng Lord. Diba? Diyan sa level na yan, diyan sa sitwasyon na yan, truly indeed, the Lord is good. Tama, di ba? The Lord is good dun sa sitwasyon na meron kayo. Amen? Hallelujah. Kahit sa bawat sa atin, the Lord is good dun sa sitwasyon na meron tayo ngayon. No? Meron man tayong mga mahal sa buhay na nasa ospital, may sakit man, ganito, kakulangan, meron mang sa business, meron mang kung ano-anong pangyayari na nakikita natin in our physical eyes. Pero yung Lord na nakatingin sa atin, dun sa taas, mas nakikita niya, anak, hindi pa yan yung future mo eh. Hindi pa yan yung kabuuan mo. Nangyari man yan sa'yo ngayon, meron ka mang sitwasyon ngayon, may problema ka man ngayon. Pero ang nakikita ng Lord, malaki. Gagamitin ka pa niya from glory to glory. Hallelujah. Meron pa siyang inihahanda sa'yo na mas mararanasan mo pa para magsabi ka ng, kaya pala ito nangyari. Amen. No? Hallelujah. Dahil ang Diyos ay nakatuon, yung mata niya, di ba, nakatuon lang lamang sa'yo. Di ba, napaka-bless natin, ang mata ng Panginoon nakatuon sa atin. Yung kamay niya are meant for us, para Para i-encourage ka, anak, halika. Gaano ba kalalim yung paglugmok mo? Kunin kita dyan. Tayo, tayo. Hallelujah. Amen. Huwag tayo manatili dun sa nararamdaman natin sa present situation natin. Hallelujah. Kahit din po ako, grabe. No? Sinasabihan ko din po yung sarili ko na huwag tayong manatili dito sa sitwasyon na to kasi hindi ito yung kabuuan. Amen. Hallelujah. Merong mas mahigit. Amen. Hallelujah. Mas mahigit at mas malaki. Sabi nga, mayroon akong napanood na ang sabi, kaya ka daw nakakaranas ngayon ng panibagong sitwasyon at iniaalis ka doon kasi merong panibagong ibibigay ang Panginoon sa'yo. Hallelujah. Tapos, kailangan mong alisin yung mga bagay na hindi makakatulong. Kasi, papaano ka makakalakad, papaano ka makakastep kung kino-consider mo pa itong mga bagay na to. Hallelujah. Iyak ako? Ba yan? Ay, umiyak eh. Ay, umiyak. Hallelujah. Sabi ko doon kagabi, hindi, ayoko umiyak kasi lagi na lang umiyak pag parang nakakahiya. Nahiya pa eh. No? Hallelujah. Thank you, Lord. No? Sa bawat transition, sa bawat, kahit personally, sa transition na meron po kami ngayon, the Lord is showing na meron siyang greater plan, meron siyang greater word, meron siyang greater na plano sa bawat, hindi lang sa akin, hindi lang sa amin, at I know, sa bawat isa sa atin. Pero ang gusto ng Lord, offer to the Lord yung best portion. Hallelujah. Best portion. Kaya nga sabi ko, hindi Lord, babalik ako ng pagsasayaw, hindi dahil para i-show ko na marunong akong sumayaw. No? Babalik ako sa pagsasayaw kasi alam ko ito yung overflowing of my life, of my love to you. At magagamit mo ako dito para lalo akong ma-push. Kaya sa mga hadasa, yung lagi ko sinasabi sa kanila, hayaan mong gamitin ka ng Panginoon dyan sa pagdadance mo na yan. Hindi para i-show sa tao na marunong kang sumayaw. Hindi para makita nila na kaya mong sumayaw. Kundi, kaya ka sumasayaw kasi mahal mo si Lord, unang-una. At pangalawa, natutulungan ka nito na ma-push ka doon sa pagsuserve mo sa Panginoon. Para lalo kang lumapit, papalapit lalo sa Panginoon, hindi papalayo. Kasi alam ko and naranasan ko siya na the more na wala ka, the more na hindi ka pumupunta doon sa presence ng Panginoon, the more kang nahihina, the more kang namumroblema, mas lalo ka tuloy, di ba, magkaka-wrinkles. Mas lalo ka tuloy pumapangit. Pero the more na ikaw lumalapit at lumalapit sa Panginoon, you are giving your best
portion sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi mo mapipigilan ng pwedeng i-offer sa iyo ng Lord. Hindi mo mapipigilan ng pwede niyang ibuhos. Amen. Hallelujah. Hindi mo pa man siya nakikita ngayon. Kaya nga faith, di ba? Hindi mo pa siya nakikita physically. Nasa imagination mo pa man lang din yan. Pero alam mo na ito ay mangyayari basta panghawakan mo ito. Hallelujah. Hallelujah. Next po, Hebrews 5. So, tapos na yun si Abel, no? Next is Enoch. It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him. For before he was taken up, he was known as a person who pleased God. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. Next is Enoch. Hallelujah. Si Enoch, yung taong lumakad lang naman din siya kasama ang Panginoon. At hindi niya naranasan, hallelujah, yung physical death. Bigla na lang, na-rapture. No? Sino gusto kayang maging ganon, no? Na hindi mo na kailangang magdusa pa sa sakit o kung ano pa mang mararanasan mo. Kunin ka na agad ni Lord. Hallelujah. Anong ginawa ni Enoch? He walked with God. Sabi dito, Enoch was a hero who had more than just strong faith in God. So si Enoch daw pala siya yung merong strong faith in God. He walked with God and pleased Him so much that he did not die. Hindi niya kailangang maranasan yung physical death. No. Sabi dyan, but was taken up to heaven. Enoch's life is a living testimony of pleasing the Lord in all ways through fellowship and obedience. Yung buhay ni Enoch is a living testimony na siya ay nalugod ang Panginoon in all ways through fellowship and obedience. So, meron palang power yung paglakad ng kasama ang Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Saan ka man magpunta, kasama mo ang Lord. Diba? Ikaw man ay pupunta sa trabaho mo, kasama mo ang Panginoon. Ikaw man ay maglalaba, no? Kasama mo pa rin ang Panginoon. Hindi mo siya iniiwan sa church. Diba? Hindi mo siya iniiwan sa prayer meeting. Hindi mo siya iiwan sa kung saan-saan lang. Hindi mo siya iiwan sa kwarto lang. Diba? Kundi, sinasama mo siya palagi. Kasama ka niya palagi. Actually, hindi ikaw yung sinasama sa Lord. Still the Lord. Kasi nandiyan na siya eh. No? So, He is everywhere. Diba? Pero si Enoch, anong ginawa niya? He walked with the Lord. Lahat ng decision niya, nakaangkla sa Panginoon. Lahat ng gagawin niya, it is by the Lord. Amen. Ito ay may kalakip na Panginoon sa bawat desisyon ng buhay niya. He walked. Sabi doon, Enoch was a hero who had more than just a strong faith in God. Meron ka bang strong faith ngayon sa Panginoon? Hallelujah. Dapat Alagaan mo yan, kapatid. Amen. No? Yung pananampalataya na meron tayo, ay huwag nating hayaan na mamatay. Hindi man agad-agad, no? Kasi hindi naman agad-agad na mamatay yun eh. No? Pero kung hindi mo naman din siya aalagaan at hindi mo din naman siya aapuyan, hallelujah, yun ay unti-unting mamamatay. Ito ay unti-unting mawawala. He is the only one of the two people in the Bible who never experienced death. Diba? Sino ba gustong maging gano'n? Pero ayaw pa naman natin, diba? Gusto pa natin mabuhay. Lord, dito muna kasi marami ka pang purpose. Amen? Marami pa akong gagawin. Marami pa akong mga taong shesheran. Meron pa akong mga taong kakausapin para makakilala sa iyo, Lord. Amen? Hallelujah. So, dalawa lang pala silang naka-experience noon na hindi na kailangan mamatay. They raptured na already. Wow.
Diba? Hallelujah. So number 2 is walk with God and please Him. So alam natin yung mga bagay na makaka-please sa Panginoon. Walk with Him. Lumakad ka na kasama ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Ano man yung nilalakaran mo ngayon na pinapalakaran ng Panginoon, go pa lang. Go, kapatid. Huwag kang hihinto. Lumakad ka ng lumakad na kasama ang Panginoon. Kapag kasama natin ang Panginoon, yung buhay natin hindi magiging katulad ng dati. Kasi alam natin na kasama natin ng Lord. Kung dati, ang paglakad natin ay more of worries in this life, yung paglakad natin dati isang dating lang ng bill. Naku, paano na kaya to? Naku, ano pa? Tawag disconnection pa, yung dumating. No? Tapos madali tayong masusway, madali tayong maaapektuhan. Diba? Pero ngayon, gusto ng Lord, kahit dumating man yung disconnection, kahit dumating man yung mga due date na yan, malakas kang nagpapatuloy na kasama ang Panginoon. Amen. Malakas kang nagtatrabaho kasi alam mong kasama ang Panginoon. Amen. Malakas kang nagpupulit, nagsiserve sa Panginoon kasi alam mong kasama mo ang Panginoon. Amen. And makikita sa bawat aura natin kapag kasama natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Bakit tingnan nga po yung katabi mo? Kung talaga bang nandyan si Lord. Diba? Hallelujah. Na umiiyak pa din. Ina-comfort siya ni Lord. Hallelujah. No? Makita mo lang si brother, si sister, nai-encourage ka na. Wow. Isang ngiti lang ni brother. Uy, pakaibang ngiti yun, ha? Isang ngiti lang ni sister, isang tapik lang ni sister. Diba? Alam mo, meron kong pinagdadaanan, pero alam mo rin nagpapatuloy siya sa Panginoon. Hallelujah. No? And kapag tayo ay nagpapatuloy ng gano'n, nakasama natin ang Lord, He will be pleased. No? Mapi-please natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Ayaw natin na hindi mapi-please ang Lord sa atin. Gusto natin na mapi-please natin ang Lord. Hallelujah. Next is, lapit na. Pangatlo na. Hebrews 11:8-10. By faith, si Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Verse 10, for he was looking forward to the city of foundations, whose architect and builder is God. So next natin is si Abraham. So una si Abel, tapos si Enoch, and then ngayon si Abraham. Si Abraham yung actually maraming description dun sa Hebrews 11. Ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Pero hindi siya tumigil. By faith, sabi dyan, Abraham, the father of the Jewish nation. No? Abraham left his homeland in Ur, in Mesopotamia, and followed God's call to a land of promise. He became the father of many nations as the head of the covenant line of the house of Israel. Alam natin na si Father Abraham, ang ating ninuno, ay ating lolo. Diba? Na, sabi nga nung nakaraan, sabi doon, tayo ay galing sa, kasi diba baog siya? No? Na nasa lahi pala tayo ng galing sa baog. Pero binigyan siya ng Lord ng son, si Isaac. Sabi dito sa Genesis 22:2, ito yung pinagawa ng Panginoon. Meron pa yata isa. Sabi dito, he was even willing to sacrifice his own son, Isaac, as a test of faith in God. So dito tinest ng Lord si Abraham. Yung pinapa-offer ng Lord si Isaac. No, makikita dyan sa Genesis 22:2. Sabi doon ng Lord, take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice
sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. Hallelujah. Yung pagsunod dito ni Abraham, sabi dun sa verse 3, early the next morning, he got up. Tumayo siya agad, ginather niya yung mga kailangan niya, sinama niya yung dalawa niyang tao at si Isaac at pumunta sila dali-dali papunta doon sa Mount Moriah. No? Abraham obeyed the Lord. So, kung babasahin natin yung Genesis 22 hanggang 15 or 18, ang nangyari doon, he obeyed sa instruction ng Panginoon. Hallelujah. At nung nag-obey siya sa instruction ng Panginoon, hindi siya nag-atubili. No? Hindi nag-atubili si Abraham na sumunod sa instruction ng Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip na gawin kahit na yun ay kaisa-isa niyang anak. Eh di ba may promise pa doon si Lord na sinabi niya kay Abraham na si Isaac, na manggagaling kay Isaac, tapos yung, kumbaga doon mangyayari yung maraming anak. Eh tapos biglang ipinapa-offer ng Lord sa kanya. Diba? Bilang isang tatay, no? Ang hirap na i-offer mo kaisa-isa mong anak sa Panginoon. Hindi talaga madali na, wait lang Lord, tagal kong inintay to. Tapos gusto mo lang ipa-offer. Diba? Pwede nga maging ganun yung reasoning natin. Pero dito, ang sabi doon dito sa word na to, sa verse na to, hindi na nag-atubili si Abraham na sumunod sa Panginoon. And then, nung sumunod na si Abraham sa Panginoon, no, nandun na, nailatag niya na. Sabi nga nung anak niya si Isaac, Tay, nasaan na yung i-offer mo? Nasaan na yung papatayin natin? Nandyan na, nandito na lahat, may fire na, may mga kahoy na, nasa na yung offer? Sabi doon ni Abraham, the Lord will provide. The Lord will provide. Sabi doon. Hallelujah. At hindi rin naman nga nagkamali si Abraham. No? Nung time na sasaksakin niya na si Isaac, the angel of the Lord came. Yes, amen. Hallelujah. The angel of the Lord came at ang sabi, nakita ko ang iyong puso. Hallelujah. Nakita ko ang pagsunod mo. Tapos nakita niya, meron doon nakasabit doon sa puno, isang ram. At nakakatuwa kasi, yung pagsunod ni Abraham pala, meron pala rin kasabay doon sa isang, kasi kung mountain yon, umakyat silang ganito dito, di ba may isa pang side, meron din pala umaakyat na ram doon. Eh kung tumigil si Abraham, di tumigil, nahulog din doon yung ram. Diba? Pero dahil nagpatuloy si Abraham at sumunod sa Panginoon, kasabay din yung provision na binigay ng Lord. Hallelujah. Abraham was given name which God changed to Abram after establishing his covenant promise with him. Several times in the scripture, Abraham is called God's friend. Hallelujah. So, yung lolo natin, no, makikita natin na hindi lang pagsunod, hindi lang ito yung nilakaran niya, kinaharap niya, no. Ang dami pang kinaharap ni Abraham. So, the point number 3 is obedience is better than sacrifice. Amen. Tama ba? Hallelujah. No? Yung pag-obey mo ngayon, no, yung pag-obey ni Abraham, kasi isinakripisyo niya ang anak niya, pero mas nalugod ang Panginoon doon sa obedience na ginawa niya. Mas nalugod ang Lord doon sa pagsunod sa Kanya. No? Willing si Abraham na isacrifice yung anak niya, pero mas nakita ng Lord yung heart niya na siya ay sumusunod. Hallelujah. When you obey, sabi ko dyan, understanding comes after obedience. When you obey, provision will overtake you. Hallelujah. Diba? Yan ang gusto natin eh. Diba? Provision will overtake us. Pero, kailangan mo munang sumunod. Kailangan mo munang sumunod sa instruction ng Panginoon. Ano ang gusto ng Lord sa'yo ngayon? Kung ini-instruct ka ng Lord na bitawan itong mga bagay na ito, why not bitawan mo yun at sumunod sa Panginoon?
Hallelujah. Last time nag-challenge dito sa mga kabataan na i-delete o uninstall yung mga apps ng games. When you really obey dun sa boses na yun, dun sa challenge na yun, no? There will be blessing, there will be provision. No? Hallelujah. At hindi ka pababayaan ng Panginoon. He will take care each and every one of us. Amen. Hallelujah. Sabi dyan, Hebrews 11 says, "And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists, and that He rewards those who seek Him." Amen. Merong reward ng Panginoon dun sa mga taong sumusunod at patuloy na nagsisik sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan po nga natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Without faith, it is impossible to please Him. Imposibleng maka-please ka sa Lord kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. So Abel offered his best portion. Enoch walked with God. Abraham obeyed the Lord. Amen. So may this yung tong mga tao na to will be na makita natin na nagpapatuloy sila. They obey the Lord. They walk with the Lord. No, they offer the best portion. They offer the best offering to the Lord. Ganon din tayo sana sa generation na ito. Na hindi malus yung ibinigay sa atin ng Panginoon, na hindi natin hahayaan na yung natanggap natin, hindi natin hahayaan na yung buhay natin, yung pananampalataya natin ay mag-die down, kundi ito ay mag-apoy pa, mag-apoy pa, mag-apoy pa. Hallelujah. Sabi dyan, no, and without faith, it is impossible to please Him. Gusto nating i-please ng Panginoon, lalo mong susugan yung pananampalataya mo sa Kanya. Hallelujah. And what? Ang sabi dyan, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Tsaka na yung reward. Diba? Ibibigay yan ni Lord. Pero kailangan mo siyang unahin. Kailangan mo siyang isik. Kailangan mo siya i-obey. Kailangan mo na lumakad na kasama ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Faith without action is dead. Samahan natin ng gawa yung ating mga pananampalataya. Huwag tayong manatili, huwag tayong maging passive, huwag tayong manatili sa kung anong meron tayo ngayon today. Let's continue to move forward. Sabi nga diba, fight the good fight of faith. Hallelujah. It is a good fight. Wherever you are right now, anumang sitwasyon na meron ka ngayon that you are in, hindi ko man alam, wala man akong alam dyan sa sitwasyon na meron ka, but I know that the Lord is with you, that the Lord is fighting for you, that the Lord will continue, no, nasamahan ang bawat sa atin sa bawat laban na meron tayo. Amen. Sa bawat laban ng bawat pamilya natin, may mga kanya-kanya tayong mga laban. But the Lord is with us. That is one thing for sure. Na the Lord is with us. Who can be against us? Amen. Hallelujah. The Lord is with you. He is with you. Amen. Hallelujah. Sabi doon, faith without action is dead. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Let's pray. Hallelujah. Shukutrabakhandariya rabasukutrabababababakhandri. Oh, rababababashikriya rabababababakhandrabasirerebebebebebesh. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Father God, Lord, truly indeed, that apart from you, Lord God, kung wala ka, Panginoon, sa buhay namin, oh God, hallelujah, wala ni kwenta, Lord God, yung mga pagpapagal namin, Panginoon, yung pagsisikap namin, Panginoon, kung wala ka, O Diyos, sa buhay namin. Hallelujah. That's why, Lord God, we continue, Lord, to come to you, Lord God, na patuloy kang kumilos, Panginoon, makita, Panginoon, ikaw, O Diyos, na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, O God. Hallelujah. Sa buhay namin, sa bawat pamilya namin, Panginoon. Hallelujah. And even, Lord, in the battle, Lord God, na meron kami, Panginoon, sa present na
sitwasyon namin, Panginoon. Alam namin, oh God, that you are there with us, Lord. That you are in us, oh Lord God. That you are fighting, Lord God, nakasama kami, Panginoon. And sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, that we continue, Lord. We must continue, Lord, to be strong and be courageous, oh God. Hallelujah, na maging malakas kami, Panginoon, sa bawat hamon ng buhay, Panginoon. And that God, hallelujah, we have a great big God. Meron kaming malaking Diyos. Hallelujah, nakaagapay namin, Panginoon. Meron kaming malaking Diyos na kasama namin, Panginoon. Like Abel, oh God, like Enoch, Panginoon, like Abraham, Panginoon. At sa mga, Lord God, sa Bible characters, Lord, na ginamit mo, Panginoon. Hallelujah, you are there in them, Lord God. Ganun din sa amin, Panginoon, ngayon, Lord God. Thank you, Father God. Salamat po, Diyos, sa patuloy mo, Lord, na pagkilos. Hallelujah, that you are working, Lord God, in us, inside us, oh Lord. We commit to you everything, Panginoon. We commit to you our life. We commit to you our families, oh God. We commit to you, Lord, our decisions, Lord. We commit to you, oh God, our desires, Lord God. We commit to you, Lord, hallelujah, yung mga bagay, Panginoon, na gusto namin, Panginoon. Hallelujah. Inilalagay po namin ito sa iyong paanan, Panginoon. Inilalagay po namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pamilya, Panginoon. We offer it to you, Lord. We thank you, Father God. Ikaw po, Panginoon, ang balang magmaniobra ng buhay namin, Panginoon, ng pamilya namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Let our faith, Lord, continue to arise, O God, lalo na sa panahon ngayon, Panginoon. In this season of our lives, O God, let faith arise, Lord God. Hallelujah. In this season, O God, hayaan mo, O Diyos, na patuloy kaming lumaban at lumaban, Panginoon. That we'll continue to fight the good fight of faith, O Lord God. Thank you, Lord God. Allow us, Lord, to continue to fix our eyes to you, Lord, the author and the finisher of our faith, O God. We thank you, Lord, and we bless you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Sino po rito maraming nakuha? Alam niyo, hindi ni-record yung mga heroes of faith na yun para wala tayo mapulutan ng aral. Kung hindi, mas ma-upgrade natin yung kanilang ginawa sa ating henerasyon. At may mga susi na keywords na nandoon na naka-record sa kanila pong buhay. Katulad po ng unang-una si Abel. Bakit kaya pinili ng Panginoon na paboran si Abel? Parehas naman silang nag-offer. Parehas naman silang sumamba. Pero ang pagkakaiba po nila is that yung ginawa ni Abel ay loaded ng pananampalataya. So, ibig sabihin ng loaded, may karga. Okay? Alam nyo, lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ito, meron tayong mga araw-araw na ginagawa. Halimbawa, sakripisyo ng magulang na magtrabaho. Minsan, akala niya, responsibility lang yun eh. Pero, kung tutuusin, yung araw na yon, binigyan ka ng opportunity ng Panginoon through that responsibility ay ma-express mo at malagyan mo ng karga yung responsibility mo ng pananampalataya. It's not just only an ordinary responsibility. Kasi sayang yung credit. Sayang yung credit. Naghihirap ka rin lang. For example, magtuturo ng mga bata. I-assign ka magturo ng mga bata. Kung yan ay hindi mo lalagyan ng kaisipan na opportunity ko to para ma-express ko ang aking faith at lagyan ko, kargahan ko ng pananampalataya yung ginagawa ko. Kasi ang sabi ng 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Sabihin, napaka-basic nung mga bagay na dapat natin gawin. Kaya lang, masasayang yung mga opportunity na yung ginagawa mo naman araw-araw, total araw-araw mo yung ginagawa. For example, school, pagtuturo, kung yan ay ginagawa mo lang na parang normal, time will come, mabobor ka sa buhay mo. Kasi it was not connected or loaded with faith, with the purpose of pleasing God.
Hindi mo sa'yo katabi. Huwag mo sayangin ang opportunity. Di ba? Ibig sabihin, gamitin mo yung mga araw-araw na yan na mag-credit sa faith na nakaka-please kay Lord. Pagtatrabaho sa tricycle, paglilinis ng bahay, pagwawalis, paghuhugas ng pinggan. I'm telling you, mabobor ka doon at maiinis ka sa araw-araw na gawain na yon. Tapos yung iisipin mo lang na ang meron lang faith, yung pagpunta mo lang sa church and the rest ng Monday hanggang Saturday, walang faith. You miss the point. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for putting our faith in another level, oh God. In a new level of trusting you, a new level of encounter, a new level of opportunity, Lord God, to see you moving in our lives. That it is not by sight, Lord God. It is not really what we are experiencing right now, Lord. But it is beyond, Lord, the normal eyes can see, Lord, but we will continue to see in the eyes of faith that you are at work behind the scene, Lord, in every person, Lord, in this place. Lord, I continue to pray that you will continue, Lord God, to empower each and everyone's faith, Lord God. That, Lord, hayaan mo na maging mahigpit ang aming kapit sa iyo, Panginoon, more than ever, oh God. Na alam ko, Panginoon, na wala pa sa level, Lord God, ng mga heroes of faith, Lord God, yung mga pinagdadaanan namin ngayon. But, Lord, hindi namin iaalis, Lord God, yung expectation na maranasan ka, makita ka, Panginoon, masaksihan ang kapangyarihan mo in our time, Lord, because, Lord, of the fire of circumstances that you are allowing in our lives, oh God. Lord, I just pray this morning na sa paglabas namin sa lugar na ito, Panginoon, patuloy na mangusap, Lord God, ang buhay ni Abel, oh God. Patuloy na mangusap, Lord, ang buhay ni Abraham, Lord God. Maging mangusap ang buhay ni Enoch, Lord. That we will continue, Lord God, to walk in faith that pleases you, oh God. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pangungusap mo at pagsama mo sa bawat isa sa amin. I continue to declare, Lord God, the companionship of the Holy Spirit be upon us, Lord. Maraming salamat sa bukas na langit sa bawat pamilya. Salamat, Lord, sa patuloy, Lord God, na provision mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil alam ko, Lord God, that you will bring us back again into fellowshipping, Lord God, one another, na patuloy namin inideklara ang mga ginawa mo sa aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-ingat, patuloy, Lord God, na sumama sa amin, O God, hanggang sa bumalik kami sa lugar na ito, Panginoon, upang purihin at pasalamatan ka, O God. Itinataas ka namin at ikaw ang maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. We give you praises, O God. In